pronunciations at pinalitan ko ng YT terminology para swabe ang pasok sa iyong voiceover. Ito na, dire-diretso na to. Title, Grade 2, USEC. Claire Castro, BINASTOS, sina VP Sara at Ime Marcos. Sino nga ba ang walang alam? Tinig ng Bayan full script. Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Muli, nagbabalik ang inyong sandigan sa katotohanan at boses ng bawat Pilipino ang tinig ng bayan. Ngayong araw, hihimayin natin ang isang video na talagang naging usap-usapan at nagpapakulo ng dugo ng marami nating subscribers. Ito ay tungkol sa mga pahayag ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Sa video na ating napanood, kitang-kita ang lantarang pag-atake at pagmaliit ni Yusek, Claire sa ating Vice Presidente Sara Duterte at maging kay Senator Amy Marcos. Maririnig nyo ang kanyang pasaring na tila lumalabas na walang alam si VP Sara sa gitna ng mga isyu ng impeachment at investigasyon. Pero ang tanong natin dito sa Tinig ng Bayan, sino nga ba ang tunay na walang alam? Ang mga leader ba na hinalal ng milyon-milyong Pilipino o ang mga opisyal na tila ginagamit ang kanilang posisyon para lang mamulitika at manira ng kapwa? Sa bawat segundo ng video, mapapansin ang tono ni Yusek, Claire Castro na tila ba siya lang ang may hawak ng tamang impormasyon. Ang kanyang estilo ng pananalita ay malinaw na pag-atake hindi lang sa mga isyu, kundi sa integridad mismo ni na VP Sara at Sen. Ime. Isang malaking insulto para sa isang vice-presidente na sabihang walang alam, gayong alam nating lahat na si VP Sara ay isang bihasang abogado at may malalim na karanasan sa pagpapatakbo ng gobyerno. Hindi ba't mas walang alam ang mga taong nakakalimot sa respeto sa kapwa-opisyal ng gobyerno? Ang panggigipit na ginagawa nila ngayon ay malinaw na bahagi ng isang mas malaking kampanya para pahinain ang kampo ni na VP Sara at Sen. Ime na naninindigan para sa bayan. Ang tinatawag ni Yusek, Claire na kawalan ng alam ay isa palang paninindigan ni VP Sara laban sa mga gawa-gawang aligasyon at pampulitikang pambubuli. Alam ni VP Sara kung kailan dapat sumagot at kung kailan hindi dapat pumatol sa mga scripted na atake. Hindi porket hindi sumasayaw sa kumpas ng mga kritiko ay walang alam na agad. Ito ang taktika nila, ang ipahiya ang ating mga leader sa harap ng camera para magmukhang sila ang bida. Pero ang totoo, ang ating YouTube community at ang buong taong bayan ay hindi bulag. Nakikita natin kung sino ang tunay na nagtatrabaho at kung sino ang puro press briefing at paninira lang ang inaatupag. Ang mga pasaring ni Yusek, Claire ay tila bumabalik sa kanya dahil ang tunay na kaalaman ay hindi sinusukat sa galing mong magbitiw ng mga mapanirang salita, kundi sa kung paano mo pinoprotektahan ang interes ng mga Pilipino. Hindi rin nakaligtas sa kanyang mga banat si Senator Amy Marcos, lalo na sa usaping katapatan. Isang malaking sampalito sa mga naniwala sa pagkakaisa. Pilit nilang pinag-aaway ang mga leader na dati ay magkakampi para lang sa kanilang pansariling agenda. Ang mga pahayag ni Yusek, Claire sa video ay malinaw na nagpapakita kung nasaan ang kanilang focus at tila hindi ito sa sambayan ng Pilipino kundi sa pagpapatumba sa mga taong sa tingin nila ay banta sa kanilang kapangyarihan. Nakita natin sa video kung paano ginagamit ang bawat minuto ng briefing para magpakalat ng mga naratibong pabor sa kanila habang dinudumihan ang pangalan ni na VP Sara at Sen. Ime. Sa videong ito, napatunayan lang na mas mahalaga sa kanila ang makuha ang opinyon ng publiko laban sa mga Duterte at Marcos kaysa sa tunay na pagkakaisa. Ang pagbansag kay VP Sara na walang alam ay isang desperadong hakbang para ilihis ang atensyon ng tao sa mga totoong problema ng bansa. Pero hanggat nandito ang tinig ng bayan, hindi natin hahayaan na manaig ang ganitong klaseng panggigipit at mga naratibong walang basehan. Naniniwala tayo na sina VP Sara Duterte at Senator Amy Marcos ay may sapat na talino, tapang at malasakit para harapin ang kahit anong bagyong pampulitika na ibato sa kanila. Ang kanilang boses ay boses ng milyon-milyong Pilipino na naniwala sa kanila. Kaya naman sa ating mga viewers, huwag tayong palilin lang sa mga ganitong klaseng pahayag na lumalabas sa ating feed. Suriin nating mabuti, sino nga ba ang tunay na may pagkukulang? Ang mga leader ba na patuloy na binabira dahil lang sa kanilang paninindigan o ang mga opisyal na ang tanging trabaho ay maging tagapagsalita laban sa kanilang kapwa? Dito sa Tinig ng Bayan, tayo ay tumitindig para sa katotohanan. Hindi tayo papayag na ang mga hinalal nating opisyal ay bastusin lang sa harap ng kamera ng walang sapat na basehan. Ang lupit na ipinapakita ni na VP Sara at Sen, Ime sa pagtitiis sa mga ataking ito ay patunay ng kanilang tunay na katatagan. Kayo, mga kababayan, lalo na ang ating mga katinig dito sa YouTube, ano ang inyong opinyon sa naging asal at pahayag ni Yusek? Claire Castro laban kina VP Sara at Sen, Ime? Sang-ayon ba kayo na pambabastos na ito sa mandato ng ating vice-presidente? O sa tingin nyo ba ay may basehan ang kanyang mga sinasabi? I-comment ang inyong mga saloobin sa ibaba dahil ang inyong boses ang tunay na lakas ng ating channel.
Huwag kalimutang i-like ang video ito, i-share sa inyong mga circles, at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga balitang may paninindigan at hindi bias. Ito ang inyong katuwang, ang Tinig ng Bayan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at hanggang sa susunod nating video. Last na lang po, ma'am. Today's briefing, Senator Amy Marcos publicly appealed to her brother, the president, saying he knows the truth and should correct what described as false claims. Ginagamit daw po si Ramil Madriaga ng mga politiko. Ano po ba ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon kung ano ang katotohanan at kung anong kasinungalingan. Related question mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Good afternoon, Yusek Claire. Have you spoken to the President about these revelations by Mr. Madriaga? Sa ngayon po ay pinaalam po natin kung ano nangyari at ang palasyo naman po ay nagmo-monitor para ipaalam po sa Pangulo kung ano po ang nangyayari. And any reaction from him? Did he say that that's an incredible claim, that there was an agreement with the Duterte camp, that he will step down in 2025? May ganun po ba? Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ng termino. So nag-react nga po ba siya? Did you get a reaction from him on that particular point? Siya po ay nagulat. Dahil hindi po ganun ang Pangulo. Okay, last po. There were attempts to put into question the credibility and character of Ramil Madriaga by some members of Congress. Kayo po, ma'am, as a trial lawyer, how do you assess the credibility of Ramil Madriaga as a witness? As a trial lawyer, not as a palace press officer. Ang isang tao, kahit ikaw man ay kriminal, o ikaw man ay sinasabing nagbebenta ng ligaya, kapag ikaw ay may kaalaman at insider ka, hindi pwedeng isawalang bahala ang iyong sasabihin. Hindi questionable ang kredibilidad anumang antas mo sa buhay. So, kailangan lang mapakinggan ang lahat na masasabing may kinalaman sa anumang anomalya. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, tuloy po ba yung filing of cases against fake news peddlers and this week? And na-identify po ba natin kung sino-sino yung mga nasa likod, individual man o grupo ito, Yusek? Magsasampa po ng kaso ng further investigation ngayong hapon. At yes, meron pong 3. Can we name names? Kapag ka po na ibigay na po ang dokumento sa DOJ, ibibigyan po namin kayo ng kopya. Malalaking personality ito, Yusek. Yes. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi ma'am, good afternoon po. Balikan lang natin yung nangyari noong Lunes na nag-jogging ang Pangulo at nag-post na naman po si dating spokesperson Harry Roque at sinabi niyang, and I quote, mas mabuting mag-release ng medical bulletin kaysa patakbo-takbo ng ilang metro. Para po sa Pangulo, gusto lamang niyang ipakita sa mga nagmamahal sa kanya at sa taong bayan kung ano pa talaga ang kanyang health condition. Ito po ay para maisantabi ang mga kasinungalingan na ngayon ay nagsisirculate laban sa kanya. Ang pagtakbo po ay hindi masama. Mas maganda po na tumakbo ng ilang metro kesa tumakbo sa kamay ng batas. At tandaan po natin, kahit naman po noong nakaraang Pangulo, ilang linggo siya nawawala. Pero anong sinabi ng kanyang mga alipores at alagad? Ito po, nandyan po si dating presidential spokesperson Ernesto Abella. Ang sabi, as far as I can see, there's really no need to do that. Release Duterte's health records. Kahit na po itong si Harry Roque, ang sinabi po niya, I don't think the people should worry about lack of transparency because the president himself will say what his condition is. So, nakita na po natin kung anong kondisyon ng Pangulo. Kayo po mismo ang saksi
So ganito mga paninira nanggaling lamang sa kampo ng nais na pabaksakin ng Pangulo. Sila po ay mga mapanira lamang at walang magawa sa buhay. Ma'am, on another topic naman po, yung pinaka-latest is sa patuloy na hindi pagharap ni VP Sara sa impeachment proceedings. Ano po ang nakikita niyong ang masasabi ng palasyo tungkol dito? Choice niya po yan. Kung ayaw niya pong ipakita sa taong bayan ang katotohanan at yung issue about accountability and transparency, yan po ay hindi niya pinakikita sa taong bayan ngayon. Choice niya po yan. Thank you. Sunod na tanong mula kay Marisol Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, may we have Palace's reaction about the filing of petition of the United People's Initiative? Based on their position, they are actually asking the Supreme Court to order the President to undergo a hair follicle drug test para daw matapos na yung mga issues about this. Yun po muna. What's your comment? Sino po bang gumawa ng issue unang-una? Hindi po ba sila? Silang gumagawa ng issue na walang basihan. So, meron na po rin dati naging ruling ng Supreme Court patungkol po dyan sa nakaraang Pangulo. At ating ipapakitang muli, no? Isa itong article na sinulat, babangkitin ko ng pangalan, ni Mr. Ray Panaligan. Okay? So, ang Supreme Court po ay nagbigay na rin po ng desisyon patungkol po dito na hindi po kinakailangan at kailangan sapilitang magbigay ang isang Pangulo ng kanyang medical records, especially, and I quote, "Apparently, petitioner's allegation that the President is seriously ill is unsubstantiated and is based merely on petitioner's surmises and conjectures regarding his perception of the declining health of the President," referring to President Duterte at the time. So, kung puro chismis lang po ang pagbabasihan ninyo, at guni-guni lamang at wala kayong anumang basihan, sa tingin po natin ang Supreme Court ay hindi naman po babalik ta rin ang ganitong klaseng jurisprudence. Ma'am, isa pa po, ipinunto rin po kasi nila doon sa kanilang petition na the right to information is paramount. We, the people, as sovereign, have the right to assert transparency regarding the condition of officials who exercise executive power in our name. So they are asking for transparency. Are we not transparent? You have seen the President working. You have seen the President reporting face-to-face. Personal pa. So, unless they can prove that there is serious illness, then there's no need for the President to do that based on the Supreme Court decision. Thank you, Sec. Sunod na tanong mula kay Ana Bazo, GMA Online. Afternoon, ma'am. Ma'am, Cavite Representative Kiko Barzaga has called for the ouster of the President, claiming na si Presidente yung nasa likod ng pagpapakulong sa kanya. Sabi niya, lumalaban pa rin siya kahit pinakulong siya and kailangan na raw pong tanggalin si Pangulo sa posisyon dahil sa ang dami na niyang ninakaw galing sa flood control and masyado na niyang pinataas ang presyo ng gasolina. Baka lang po may comment ang Palas, ma'am. Yan ang problema sa atin, di ba? So, alam naman natin kung sino ang nagdemanda kay Congressman Kiko Barzaga. Alam din naman niya kung sino ang nagdemanda sa kanya. At alam din naman niya kung kailan siya humingi ng apologies dahil sa kanyang ginawa. Hindi ito makakaila. So, paano niya masasabi na ang Pangulo ang nagpakulong sa kanya? Hindi siya sinasampahan ng Pangulo ng anumang kaso kahit anong klaseng paninira ang ginagawa niya. Sa mga ganitong klaseng tao po, alam natin, may mga taong fake news peddler, obstructionist, destabilizer, sakim sa kapangyarihan. Itong mga taong to ay hindi na natin po papaharapin sa salamin para tignan ang kanilang konsensya dahil wala silang konsensya. Kayo na lang po sa mainstream media at matitinong nasa SOCMED, kayo na po ang humarap sa salamin at tanungin nyo, totoo ba itong sinasabi ni Congressman Kiko Barzaga? Ma'am, yung statement lang po ni Congressman, as a lawyer, ma'am, makikita nyo rin po ba ito na inciting to sedition na rin yung ginagawa niya? Obviously, yes. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
Hi ma'am, good afternoon. Earlier today po, si Vice President Sara Duterte issued a statement regarding the impeachment proceedings yesterday, and she did not directly address the allegations on corruption. She chose to focus on the law school issues. And at the end of that statement, she said na the government failed to give relief to the public in this price crisis because the public funds are being used for political maneuvering. Ano po ang reaction po ng palace po dito? Muli, no? Ito ang mahirap sa hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, hindi inaalam kung ano ba ang katotohanan. The brain that doesn't feed itself, eats itself. Yan ang sabi ni Gore Vidal. Ilang oras po tayong nasa press briefing kahapon matapos ang Uplift Committee meeting. Halos 2 oras tayong nagkaroon ng diskusyon kung ano ang tulong ng gobyerno, ano ang maaari pang ibigay na benefits sa ating mga kababayan. Halos 2 oras. Natapos na nga po ang lunchtime, hindi pa po tayo nakapag-lunch para lang matapos ang ating briefing. Sa oras na yun, wala man lang ba siyang nalaman at nakita at narinig kung ano-ana ang mga programa ng Pangulo. Nakakalungkot para isang public servant, no? Nakakalungkot para sa isang public servant na lumalabas na walang alam. At wag niya pong ipahid ang mga issue ng accountability and transparency dahil may sarili po siyang issue ngayon na dapat niyang kaharapin. Ma'am, on another matter po, the Ombudsman is investigating 26 lawmakers na allegedly ay involved po sa infrastructure scandal, no? Not just flood control but infrastructure scandal. May knowledge po ba tayo dito or ano po ang masasabi po natin? Well, trabaho po mismo ng Ombudsman, ng DOJ, ang pag-iimbestiga po dito. So, maganda po yan na pangitain at senyales na patuloy at porsigido po ang Office of the Ombudsman na tutukan ang korupsyon na naganap kahit ngayong administrasyon na to at noong nakaraang administrasyon. Maganda po yan. So we are seeing more names po being implicated in this scandal po. Depende na po yan sa maiimbestigahan po ng Office of the Ombudsman. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Microphone, please. May dito. Kay Mase. Good afternoon po, ma'am. Reaction lang po regarding po dun sa recent IMF at saka Moody's projection po sa economic growth ng Pilipinas. Confident pa rin po ba ang Marcos administration if it will still achieve upper middle income status and its poverty reduction targets within the Marcos administration po? Although sabi nga natin na hindi ginusto ng pamahalaan at ng Pangulo ang nangyayaring kaguluhan po sa Middle East, minabuti po natin na kunin na rin po ang komento ni DepDev Secretary Arsenio Balisaca patungkol po dyan. Ibibigay ko po ang kanyang mensahe and I quote, "By July 2026, the World Bank will indicate whether we have met the income threshold for upper middle income status based on 2025 performance. Formal classification may require additional years of sustained results. We remain confident this will be achieved within the term of the Marcos administration. Despite geopolitical tensions and heightened uncertainty, we will stay the course in stabilizing the economy and strengthening social protection to sustain poverty reduction." Thank you po. Another topic po, ma'am. I-clarify lang po namin kung may flagship project po ba ng Marcos administration yung naapektuhan na ng ongoing austerity measures? Sa ngayon po ay hihingin ko po muna at ibibigay ko po sa inyong detalye. Thank you po. Follow-up question mula kay Chloe Hufana, Business World. Yusek, also on the IMF, they cited po a weaker than expected reform momentum, a sharp decline in public investment and confidence as key drags for its slashed forecast. What specific steps is the President taking to reverse these in the near term? Well, alam naman natin po kung ano pong ginagawa ngayon ng economic team, pati po
sa pangunguna rin po ni Secretary Arsenio Balisaca. Sinabi niya rin po ito, and I quote, most Asian economies are likely to miss their growth targets this year due to global supply chain disruptions and heightened uncertainty from the Middle East. So sa ngayon po, kahit ano po ang naranasan natin ngayon dahil dulot ng gulo dito sa Middle East, pinagsusumikapan po ng gobyerno na maibsan or maiwasan, mabawasan ang naranasan natin na hirap dulot ng krisis sa Middle East. So patuloy pa rin po ang pagpapalago ng ekonomiya. Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Hi ma'am, on a different topic lang po. Another lawmaker supported the proposal to suspend the pension premium sa members po ng state-run pension funds. Senator Sherwin Gatchalian is proposing the Protect program where the government will temporarily shoulder the contributions of employees para po sa SSS and GSIS as a measure to the middle income class. So, how does the Palace view this proposal and kakayanin po ba ng pondo ng pamahalaan na sagutin yung pension premium ng mga members? Yan po ang aaralin. Pero sa ngayon po, meron na pong ginagawa na ang SSS, ang GSIS at pag-ibig para sa ating mga kababayan dahil nga sa nangyayaring gulo dito sa Middle East. Sa SSS po ay meron na po silang aabot po sa 60 billion pesos financial assistance and benefits para sa mga miyembro, pensioners at sa mga employers sa kanilang mga loan programs at yung early implementation ng 2026 pension increase. At nandun din po yung loan penalty condonation, pati po sa employer na patungkol po sa contribution delinquency. Ay meron na rin pong relief na ibinibigay po ang SSS. Ang GSIS naman po, sa ngayon, meron pong tinatawag na Balik Ginhawa Program. Ito po yung 3 buwan na loan, 3 buwang loan moratorium. I-refund muna para po magamit ng ating mga kababayan at babayaran po nila ito nang wala pong tinatawag na interest. At meron na po, sa ngayon po ay meron 297,162 out of 353,667 applications na nag-qualify na po para dito sa Balik Ginhawa Program. Sa Pag-ibig naman po, nag-announce po ang Pag-ibig na special benefits package para po sa mga repatriated OFWs. At pwede pong ma-withdraw up to 100% ang Pag-ibig regular savings and modified Pag-ibig 2 savings bago po ito mag-mature. At makaka-avail din po sila ng 3 buwang moratorium sa kanilang housing loan payments na walang interest at walang penalties. Thank you, ma'am. Isang follow-up lang po doon sa question ni Kuya Alvin kanina, doon sa magpa-file po ng complaint against po doon sa mga nagpakalat ng fake news sa health ng Pangulo. Last Monday po si Senator Amy, nagbanggit po siya ng statement related din sa health ni President Marcos. And later that afternoon, si Pangulo po, siya po yung mismo nag-debunk ng mga claims about his health. Possible din po ba na makasama sa mga irereklamo ang kapatid ng Pangulo? Kung si Pangulo pang tatanungin natin, buong pagmamahal, buong paggalang ang ibinibigay niya sa kanyang kapatid. Hindi po siya kakaibang kapatid. So, yung pang ugali ng ating Pangulo. So, ang NBI po, depende na po sa NBI yan kung paano nila itong iimbestigahan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!